Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ako po si Pastor Jess Gabe ng CRC Calamba Daughter Church, ninyong makakasama ngayong umagang ito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang araw-araw na refleksyon at pagbubulay-bulay natin sa salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ngayong umagang ito ay part na ng ating Deuteronomy series at ang title po nito ay The Command to Move On from Mount Horeb. At ito po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 8. Ngunit bago po tayo magsimula, ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong buhay at pag-asa na inyong pinagkalob sa amin. Maraming salamat din po sa maagang biyaya na pinagkalob niyo po sa amin na makaririnig kami ng inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang maunawaan po namin ang mensaheng nais niyo pong iparating sa amin ngayong umagang ito. Mapagbulay-bulayan at may apply namin ito sa aming mga buhay. Ito pong aming pagsama panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 8. Nang tayo'y nasa Sinai, ganito ang sinabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Matagal-tagal na rin kayong nakatigil sa bundok na ito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulang tinitiran ng mga Amoreo at sa mga karating na lugar sa Araba, sa kaburulan, kapatagan, at sa katimugang disyerto at sa baybay dagat, sa makatwid ang buong lupain ng Kanaan at Lebanon hanggang sa ilog Euphrates. Sakupin ninyo ang lupaing ito na inihanda ko para sa inyo. Yan ang lupaing ipinangako sa inyong mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Madalas sa buhay ng isang Kristiyano, dumarating tayo sa mga yugto kung saan parang komportable na tayo sa ating kasalukuyang estado. Ngunit, sa Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 8, ipinapakita ng Diyos ang kahalagahan ng pag-alis sa ating comfort zone upang abutin ang mga pangako niya para sa atin. Tinawag ng Diyos ang mga Israelita na umalis sa bundok ng Horeb upang tahakin ang lupaing inihanda niya para sa kanila. Gaya nila, tinawag din tayo ng Diyos na umalis sa mga lugar ng ating pagkatahimik at lumakad sa kanyang pangako. Naririto ang ilang mga puntos tungkol sa ating paksa ngayong araw na ito. Una, pagtawag ng Diyos sa pag-alis. Mababasa natin yan sa Deuteronomy chapter 1 verse 6 kung saan sinabi ng Panginoon sa atin sa Horeb, sapat na ang pananatili ninyo sa bundok na ito. Ang Horeb ay simbolo ng lugar ng pagsamba at pagtuturo. Ngunit sinabi ng Diyos na sapat na ang kanilang pananatili doon. Katulad ng mga Israelita, maaaring tayo ay masyadong nang nagiging komportable sa ating kasalukuyang kalagayan. Tinatawag na tayo ng Diyos na kumilos at sumulong. Kailangan umalis tayo minsan sa ating mga comfort zone. Kaya nga sinabi sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14, nililimot ko ang mga bagay na nakaraan at sinisikap kong abutin ang mga bagay na nasa ating hinaharap. Tama. Para nang sa ganon, ay kung ano man ang mga nais ipagawa sa atin ng Diyos, ay maabot natin ito. Amen? Sunod na punto, pagsunod sa direksyon ng Diyos. Sinabi sa Deuteronomy chapter 1 verse 7, bumangon kayo at humayo sa mga burol ng Amoreo at sa lahat ng kanilang mga kalapit na lugar. Ang mga tagubili ng Diyos ay malinaw at tiyak. Hindi niya tayo iniiwan sa dilim, bagkus ay binibigyan tayo ng malinaw na gabay. Upang matupad ang plano ng Diyos, kailangan nating sundin ang kanyang mga utos, kahit ito ay nangangahulugan ng pag-iwan ng ating mga comfort zone. Kaya nga sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 9, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob, sapagkat kasama mo si Yahweh na iyong Diyos saan ka man magpunta. Diba? Kailangan talaga natin sumunod sa kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kung sinabi niyang tumigil ka dyan, tumigil ka dyan. Kung kailangan mong umalis dyan, umalis ka dyan. Nang sa ganoon ay masunod mo yung kalooban niya at matupad kung ano ang nais niya para sa iyo.
At panghuling punto, pag-angkin ng pangako ng Diyos. Sinabi sa Deuteronomy chapter 1 verse 8, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang lupain. Pasukin ninyo at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Ang pangako ng Diyos ay naroon na. Kailangan na lamang natin itong angkinin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Hindi tayo tatawagin ng Diyos sa isang lugar na wala katiyakan na siya ang magbibigay ng tagumpay. Kaya nga sinabi sa Hebrews chapter 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham nang siya'y tinawag ng Diyos ay sumunod. Pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang mana kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Diba? Kailangan kumilos tayo. Binigay na sa atin ng direksyon. Pinaalis niya na tayo doon. Binigyan na tayo ng direksyon kung anong gagawin. Kailangan yung direksyon na yun sundin natin. Nang sa ganoon ay matupad yung pangako niya sa atin. Hindi pwedeng basta na lang tayo kung anong direksyon na pinagagawa niya. Kailangan sundin natin. May pagkilos na gagawin tayo. Amen? Kaya sa ating konklusyon, tulad ng mga Israelita na sinabihan ng Diyos na umalis sa Horeb at magtungo sa lupaing ipinangako, tayo rin ay tinatawag ng Diyos na umalis sa mga lugar ng ating comfort zone. Ang mga pangako niya ay sigurado at naghihintay para sa atin. Ang tanong ay, handa ba tayong magtiwala, sumunod at maglakad ayon sa kanyang kalooban? At sa ating application, naririto ang ilan. Number 1, pagsusuri sa sarili. Tanungin ang inyong sarili, saan ba ako masyadong komportable? Baka may mga bahagi ng buhay mo na kailangang pakawalan upang sumunod sa plano ng Diyos. Pangalawa, na application, paglakad sa pananampalataya. Maging handa na sumunod sa Diyos kahit hindi mo paganap na nauunawaan ang lahat ng detalye. Ang mahalaga, ang pagtitiwala sa kanyang gabay. At panghuli, na application, pag-angkin ng mga pangako ng Diyos. Ano-ano ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay na hindi mo pa inaangkin? Simulan mong panalangin at lakaran ang mga pangakong ito. Kaya sa aking paggawa, sa ating panalangin, manalangin tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga pangako. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Na kahit hindi namin alam ang buong plano, alam naming ikaw ang may hawak ng lahat. Tulungan mo kaming magkaroon ng tapang at umalis sa aming mga comfort zone at sundin ang iyong direksyon. Amen. Kayo na po bahalang maggabay sa amin, Panginoon. Kayo po ang magpatnubay sa amin ngayong araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kung ano ang mas makabubuti sa amin ay siya naming lalakaran. Panginoon, patuloy niyo kaming pakaingatan sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy niyo kaming gabayan at tubayan. Dalangin din po namin, Panginoon, na may apply namin itong aming mga napag-aralan sa aming mga buhay. Muli, salamat po. Ito pong aming pagsamot panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa mga oras na inyong inilaan upang ako inyong samahan sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ko po kayong inaanyayahan sa araw ng bukas upang pakinggan at pagbulay-bulayan. Feel free to share this video upang maging pagpapala din po kayo sa iba. And don't forget also to subscribe to our YouTube channel, CRC Family, and click the notification bell button para sa mga upcoming videos and events. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jess Gabe ng CRC Calamba Daughter Church. Pagpalain po kayo ngayong araw na ito. God bless po sa inyong lahat.